Praise God! Magandang araw pong muli at welcome sa lahat ng tagapakinig ng Tilaok. Happy New Year po sa ating mga tagapakinig. At muli po sama-sama tayong mag-aral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Bago pong lahat, tayo po ay manalangin. Praise God! Hallelujah! Muli po kaming nagpupuri, nagpapasalamat sa panibagong pagkakataon na muling ma-share ang iyong salita. Pangunahan niyo po kami, gamitin niyo po ang inyong lingkod upang makapagbigay po ng kalakasan sa pamamagitan po ng inyong mga salita. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. So, ang verse po natin sa umagang to ay matatagpuan po sa Matthew 5:16. Sabi po dito, make your light shine so others will see the good you do and will praise your Father in heaven. So, ito po ay pinamagatan kong living for the glory of God. So, sa atin po, dumating na po ba sa buhay natin na nag-iisip tayo ano po ba talaga yung tunay na purpose ng ating buhay? Maaring yung ilan po ay dumaan po sa ganitong pagkakataon na parang feeling mo nawawala ka, hindi ka sigurado ano po ba yung role nyo sa mundong ito. Pero sa atin po, once na tayo po ay maging believer, tayo po ay binigyan ng napakagandang regalo ng ating Panginoong Diyos, a godly purpose. Bawat isa po sa atin is uniquely called and equipped. Pinili po tayo upang maging ilaw sa mundong to, maging ilaw sa iba, upang mag-guide natin sila palapit sa ating Panginoong Diyos at ituro yung daan ng kaligtasan. Maari pong hindi ito maging madali, pero ito po yung calling natin at ito po yung purpose na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos. Sabi po sa Matthew 5:16, your light must shine before people. That's both a command and a reminder po mula sa ating Panginoong Diyos. Hindi po sinabi ng ating Panginoong Diyos na itago natin yung pagiging Kristiyano natin o itago natin yung faith natin, kundi isa pamuhay po natin ito upang maging liwanag sa iba. Kaya, kumbaga trabaho po natin na mag-shine po, na ipakita natin yung ilaw nung katotohanan, upang ito po yung maging testimony nung kabutihan ng ating Panginoong Diyos sa ating buhay. Na sa pamamagitan po nung ilaw na nagmumula sa atin, meron po tayong mailapit sa ating Panginoong Diyos. Sa pamamagitan ng mga magagandang bagay na ginawa sa atin ng ating Panginoong Diyos, ito po yung makita ng mga tao sa paligid natin. Jesus warns us that this light of ours is visible to everyone. Kaya, ibig sabihin po talagang marami pong tao yung nanonood sa bawat isa sa atin. Tanong, what kind of light are we shining? Yung liwanag ba natin nakakapagpalapit ng tao kay Lord o maaring tayo pa po yung nagiging dahilan para lumayo po sila? Minsan ba naisip po ba natin yung actions po natin, yung pananalita po natin ay nagiging daan para mag-step back po sila o mag-step forward na palapit sa ating Panginoong Diyos. Na imbis na maging example po tayo pa po yung nagja-judge, feeling righteous, kasi nagsisimba na po tayo, di po ba? At hindi marunong makinig, nag-e-end up po tayo pa po yung nagiging stumbling block dun po sa mga tao na dapat tayo po yung nagli-lead palapit sa ating Panginoong Diyos. If we're going to shine our light for Christ, kailangan natin sundin yung halimbawa niya. Kailangan makita nila yung love kapag nakikipagsalamuha po tayo sa kanila. Hindi naman po kailangan ipilit po kagad natin yung belief natin sa kanila. But inviting them sa pamamagitan ng actions natin at makita po nila yung love natin sa kanila. And sa totoo lang po, may challenge po talaga sa bagay na to. Napakadali naman po kasi mag-post ng Bible verse at mag-share ng sermon online. Pero nagagawa po ba nating isa pamuhay yung mga naririnig natin?
Kumbaga naisa sa pamuhay po natin to sa pang-araw-araw natin, o hindi lang po ba? Kasi minsan madali lang naman po paglinggo eh. Pero paglabas po natin ng church, nagagawa pa rin po ba natin yung bawat naririnig natin? Hindi lang naman po ito yung mga big events ng buhay natin. Minsan sa pakikisalamuhan natin sa tao, pakikipag-deal natin sa family natin kapag stress tayo, o kahit po yung pakikiharap natin sa mga taong ayaw sa atin, o sabi nga po sa mga taong masabi nating difficult person. Kaya sa atin po, paano po ba tayo magliwanag? Lahat po yan nagmamatters. Sabi nga po, it's about being a light in a dark world, one that's full of hurt, confusion, and chaos. Sa mga tao naghahanap po ng kasagutan, ng pag-asa at ng kahulugan. At sana po hawak po natin yung pag-asa na yon. Sa verse po na to, meron po 3 bagay na binanggit ang ating Panginoong Diyos. Number 1 po, be a beacon. Sabi po dito, let your light shine. You are to shine. Shine here means to illuminate, be a beacon. Kung alam niyo po yung parola, ito po yung naggagabay sa mga sasakyang pandagat. Ito po yung bibigay ng liwanag at babala sa mga sasakyang pandagat para kung may makakasalubong silang ibang sasakyan o anumang bagay na mababangga nila sa karagatan. Ibig sabihin, kumbaga itinag-guide sa kanila parang kumbaga walang madisgrasya at ibig sabihin para masagip yung buhay. At dapat ito po yung magiging, ito rin yung maging ganap natin. Tayo yung mag-guide sa mga tao upang masagip natin yung kanilang buhay. Paano po ba natin may a-apply ito? Sabi nga po, don't hide your being a Christian. Diba? Sa mga panahon na to, people need to see Christians, yung totoong Kristiyano, authentic and genuine. Kung hindi nila ito makikita sa iyo, kanino pa po nila ito makikita? God's not interested in secret saints. He's interested in shining saints. So, be a beacon. Kailangan po nating mag-shine. Kailangan po nating magliwanag. Number 2, do good works. Once na ikaw ay naging Christian, nais ng Diyos na gumawa ka ng mabuting bagay. Hindi niya tayo tinawag para walang gawin. Sa verse na to, sabi dito, so others will see the good you do. Kaya dito makikita natin yung importance ng actions natin eh. Our actions allows us to let our light shine. Our actions allows us to share the light of Jesus sa mga tao na nasa paligid natin. So sa pamamagitan ng ating good works, maaring lumambot yung puso ng mga taong nasa paligid natin. Minsan nga, di ba hindi na natin kailangang magsalita eh. Sa pamamagitan lang ng actions natin, may mga tao tayong nailalapit sa ating Panginoong Diyos. Kaya sa atin, ingatan din natin yung bawat kinikilos natin. Number 3 po, bring glory to your Father. When you let your light shine and when you get involved and do good works, yung mga tao mula sa labas ng church ay makikita ito. At syempre, kung ginagawa mo ito sa pangalan ng ating Panginoon, nabibigyan natin siya ng glory. Sabi sa Matthew 5:14, you are the light of the world. At hindi niya sinabing, you are the light of the church. Kaya yung reflection mo, hindi lang dapat nakikita ng kapwa mo believers. Dapat mas nakikita to paglabas mo. Di ba? Paglabas natin ng church, mas nakikita to ng tao natin sa paligid. Kasi wala na tayong dapat patunayan pa sa mga kasama natin. Kumbaga, mas makita dapat yung reflection natin sa mga tao na nasa dilim pa upang madala din natin sila sa liwanag, palapit sa ating Panginoong Diyos. Upang sila man, ma-encounter nila ang ating Panginoong Diyos. Kaya yung conclusion dito, yung verse na to ay called sa bawat followers na mamuhay ayon sa nais ng ating Panginoong Diyos. Dapat mag-reflect sa buhay natin yung kabutihan ng ating Panginoong Diyos. The light represents the truth, love, and grace of God shining through the lives of believers. Araw-araw may opportunity tayo na gumawa ng mabuti. And kapag ginagawa natin to, nalalapit natin sila sa ating Panginoong Diyos. At sila man, kumbaga, nagkakaroon sila ng desire na at nai-inspire sila na magbigay din ng kapurihan sa ating Panginoong Diyos. Hindi po ito patungkol sa atin. Ito po ay patungkol sa ating Panginoong Diyos.
Kaya sa atin, bawat isa, maging representative po tayo ng ating Panginoong Diyos. So kung feeling mo wala kang purpose, alalahanin po natin na you were created to shine. You have a unique light within you and the world desperately need it. Yung buhay mo, kilos mo, at yung pagmamahal mo ay may kapangyarihan na makapagpalapit sa Panginoong Diyos. And that's a purpose worth living for. Kaya sa atin, bawat isa po ay may dahilan. Kumbaga, bawat isa ay may purpose. Kaya sa atin, let your light shine. Kaya, ang prayer focus po natin, pray that in all we do, at home, at school, and in our community, our choices reflect God's light and lead others toward Him. At karagdagan po sa prayer for the country and elected officials, pray that their good works shine before others and point our nation toward righteousness and hope. So let's pray po. Hallelujah, hallelujah Jesus. Patuloy po kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa magandang bagay na ginagawa niyo po sa amin. The fact na nandito po kami, patuloy na binibigyan ng mga pagpapala. But Lord, dalangin namin na hindi lang po ito matapos sa amin. Ito po ay ma-share din po namin sa iba. Let your light shine within us na makita po nila yung mga magagandang bagay na ginawa niyo po sa amin. Na ito po ay mag-encourage din po sa kanila na lumapit po sa inyo, makita po nila yung mga testimony namin na maari din pong maganap sa kanilang buhay. Lord, na sa pamamagitan ng mga ginagawa po namin, meron po kami ma-inspire, meron po kami ma-encourage, meron po kami mabigyan ng kalakasan, Lord Jesus, na may pag-asa pa rin po na hindi lang po kami nabubuhay ng walang purpose, na wala po kaming role sa mundong to. Kaya Lord, naway sa pagsasalita po namin, sa bawat actions po namin, Lord, makita po nila, Lord, yung liwanag na nagmumula po sa inyo. And Lord, hindi rin po namin ito magagawa kung wala po kayo. Kaya Lord, dalangin namin, samahan niyo po kami, ano man po yung gagawin namin, ano man po yung sasabihin namin, saan man po kami dadali ng aming mga paa, makapagbigay po kami ng kapurihan sa inyong pangalan. Hindi po ito patungkol sa amin, but Lord, ito po ay patungkol sa inyo, Lord Jesus. Kaya sa lahat po ng ito, sa bawat mensahe po na maibibigay po namin sa kanila, Lord, makita yung ilaw na nagmumula po sa inyo. Lord Jesus, takpan niyo po kang banal na dugo and minister, Lord, with your angels, Lord, samahan niyo po kami, Lord Jesus, saan man niyo kami dadalhin, Lord Jesus. I-guide niyo po kami sa mga tao na nangangailangan ng kaligtasan, sa mga tao na nangangailangan ng ilaw na nagmumula po sa inyo. Kaya, Lord, hindi po namin ito magagawa kung wala po kayo. Gayun din po, dinadalangin din po namin ang aming bansa. Marami pong mga pangyayari na naganap noong 2025, dalangin namin sa mga officials, sa mga leaders ng aming bansa na makita po nila yung pangangailangan ng mga tao, Lord Jesus, na patuloy, ano man po yung batas, ano man po, Lord, yung pinapatupad nila, ito po ay pangunahan ng inyong mga salita at makita po nila na yung mga mas nangangailangan at mas makita po nila yung kapakanan ng mas mga mahihirap at yung mga nasa ibaba, Lord Jesus. Kaya patuloy, takluban nyo rin po ng banal na dugo ang mga anak po ng Diyos. Saan man po sila lugar, dumadanas man po sila ng mga pagsubok, patuloy kayo na po mag-protect sa kanila, Lord Jesus. And Lord, sa lahat po ng yan, patuloy, makita rin po nila yung opportunity to serve you, to praise you, Lord Jesus. Ano man po yung pangyayari sa kanilang buhay, na patuloy magpuri at magpasalamat pa rin po sila, Lord Jesus, sa mga bagay na ginagawa niyo po sa kanilang buhay. Sa lahat po ng yan, patuloy kami nagpupuri. Hallelujah, Jesus. Patuloy kayo po ang kumilos sa lahat po ng nakakarinig. Makapagbigay po ito ng kalakasan. Salamat pong muli in Jesus' name. Amen. Kaya, God bless po sa lahat po ng tagapakinig. Thank you po.